Okay, isang espesyal na araw ho ito para pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na napakahalaga. Okay? Pag-uusapan ho natin ngayon yung lahat ng aspeto, lahat ng sulok ng buhay natin kung paano tayo magkakaroon ng magandang buhay. Lalong-lalo na yung pagkakaroon ng magandang kalusugan. Okay? Lahat ng tao gusto yan, kaya lang hindi ho ganun kadali eh. Ha? Sa totoo, tayo ho ngayon nabubuhay sa panahon na kung saan papaigsi na ng papaigsi. Sabi nga ng mga scientifico, habang ang tao ay tumatalino, lalong umiigsi ang buhay. Ha? Bakit ganon? Kasi nabubuhay na ho tayo sa punong-puno ng kemikal, punong-puno ng mga bagay-bagay na hindi na angkop sa ating pamumuhay. There are 5 pillars to have a good life. Limang aspeto. Una, healthy body. Pangalawa, healthy mind. Pangatlo, healthy family. Pang-apat, yung society. And the 5th thing, yung pang-lima, finances. Ha? Financial freedom. Gusto niyo bang magkaroon ng financial freedom? Yes! Gusto niyo ba talaga yon? Yes! Wala nang ibang lugar kundi uno lang. Because we are the #1 network marketing. Tayo, the backbone of our business is our product. Let's talk about healthy body. Ito ho kasi yung pinakamagandang, sabi ko, ito yung pinakamagandang gawing negosyo. Bakit? Lahat ng tao may pangangailangan. For your information, ang kategorya ng mga produkto ng Uno, napakagaganda. I think there are 4 categories. Una, okay? Meron ho tayo mga food supplement. Ang food supplement ho, ito ho yung kumukumpleto ng pangangailangan mo. Meron din ho itong 4 na kategorya. Una, meron ho tayong panglinis, cleanser. Pangalawa, meron ho tayo ng oxygenator. Pangatlo, meron ho tayo ng protector. Pang-apat, meron ho tayong driver of the nutrients. Ano-ano yan? Okay? Yung cleanser po, ito ho yung panglinis na ang product natin dyan una. Ito ho yung crypto organic. Tsaka ito hong wheatgrass. Okay? Discuss muna ho natin itong crypto. Ang crypto organic, maganda ho itong panglinis ng atay. Gaya ng sabi ko sa inyo. Nire-regulate ho niya yung liver mo. Nagno-normalize yung tinatawag ho nating SGPT. Actually, gumaganda. Even yung pagputi ng buhok, nadidelay. Even yung, sabi ko nga, ang crypto organic, maganda tong controller ng hygiene. Pangalawa, maganda ho itong regulator ng kidney. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina. Yung kidney ho natin, ang filter ng dugo. Kung meron man ho kayong depresya, meron ho kayong tumataas ang creatinine, may mga UTI. Ito ho ay isa sa solusyon kung paano ho natin i-eliminate lahat ng yan. Napakaganda ho nito sa may hika, emphysema, asthma. Sa totoo lang, ang ganda ho nito sa mga taong malakas manigarilyo. Maganda to sa mga bata, between 2 years old to 12 years old. Painumin mo ng 2 hanggang 3 piraso. Maganda ho ito sa development ng bone ng isang bata. Kasi bakit? Meron ho itong thiamine at B-complex na magandang pampatangkad. Paano to iinumin? Sa unang 7 araw, mas magandang tigi-tigisa. For the first 7 days, once a day lang. Kasi po, kapag binigla mo yung katawan mo, baka mamaya magsuka, baka mamaya medyo lagnatin. Kasi very acidic highly acidic ang ating katawan. Pag binigla mo yan ng alkaline, baka magkaroon ng reaksyon na hindi mo gusto. After 7 days, pwede kang uminom at least minimum 5, pakisulat, minimum 5, hanggang 30. 30 piraso isang araw. Pwede yun. Bakit? Kasi kailangan ho nating makapenetrate up to cellular level. Bakit mo 3 buwan gagawin? Lalo na doon sa mga magulang ninyo, lalo na sa inyo, lalo na tayo, lagi tayong puyat. Bakit 3 buwan? Because every 3 months, nagpapalit ka ng dugo. For your information, scientifically proven, ang katawan ho ng tao nagpapalit ng dugo every 3 months. Ang mga products ho kasi na to, ito yung isang bagay na hindi pwedeng kontrahin ng kahit sino. Meron ho tayong tinatawag na cell and organ support. Sinusuportahan niya ho ito. Maganda to kahit kanino, lalo na dun sa mga taong may karamdaman. Ako nga ho, nire-recommenda ko to lalo na dun sa mga taong may tuberculosis. Ang food supplement o pagkain na made of green, nag-e-eliminate ng side effect ng gamot. Kasi meron tayong tinatawag na cell and organ support. Yan yung isang bagay na hindi kayang gawin ng gamot. Maniwala ka sa akin. Ang gamot may side effect. Sino bang magsasabi na ang gamot wala?
Meron ang ating mga products, especially mga green, all kinds of green algae, wheatgrass, ito ho ay may kakayahan na mag-eliminate ng masasamang epekto ng chemical na kahit anong kinakain mong chemical. At nakakasigurado ho ako, lahat tayo dito sa kwartong ito ay may pangangailangan dyan. At yung produkto ho na yan ay available ho dito sa Unlimited Network of Opportunity. Okay. Pangalawa, we have the oxygenator. Grapeseed. Ang grapeseed po, meron ho itong teknolohiya na kung saan kaya niyang magpa-circulate. Listen very carefully. Kaya niyang magpa-circulate ng dugo up to peripheral level. What do I mean about peripheral? Para sa mga hindi nakakaintindi. Ang peripheral artery, ito ho yung pinakamaliit na artery ng katawan mo. Ito ho yung ugat na pinakamaliit na halos gahibla o mas maliit pa nga sa hibla ng buhok. Ito ho, napakaganda nito. Gumiginhawa ang circulation mo. Natatanggal, pinalalakas niya ho yung circulation ninyo. Na-eliminate, take note, na-eliminate yung mga bad cholesterol, na-eliminate yung mga triglyceride, gumaganda oxygenation. Ha? Nare-repair, take note, nare-repair yung mga sirang daanan ng dugo mo. Okay? Paano to iniinom? Okay? Hanggat maaari sana uminom kayo nito, at least 6 isang araw. At least mga 900 milligram. Kasi this is 50 times more potent than vitamin E. Na-appreciate nyo ba yung products? Ha? 2 produkto pa lang yan. How about the protector? Okay? Yung protector, guys, ito ho yung ilan sa mga amino acid na meron tayo. Yung acai berry. Ang acai berry ho is a simple amino acid na nagbi-build ng muscle. Ang pag-inom ho nito at least minimum 30 ml daily. Maganda ho ito sa mga may insomnia. Kung hindi ka makatulog, bago ka matulog, uminom ka ng 30 ml, magiging masarap ang tulog mo. Wag ho kayo magtaka kung minsan, pag umiinom ka ng acai berry, medyo nakakaramdam ka ng kaunting lagnat. Yung lagnat ho kasi hindi sakit yun eh. Ha? Yung lagnat, indication yun na may active na virus sa loob ng katawan. At ang virus po ay namamatay sa mainit na temperatura. Kaya ka nilalagnat kasi pinapatay ng immune system mo yung existing virus o bacteria. At yun ho ay sa tulong nito. Na-ignite niya yung immunity mo para patayin yung existing virus and bacteria. I hope you understand. Okay? Are you with me? Ano pa yung ilan sa mga protector? Ito hong Pitrite. Maganda to. Ang Pitrite to, pakisulat ninyo, ito ho ang tawag ho dito, metabolism enhancer. Nag-i-enhance ito ng metabolism. Isang klase din ho ito ng amino na nagpo-protect. Tawag sa kanila, protector. Okay? Ito ho nagpo-protect at nagre-repair. Ito ho ay iniinom 3 times a day, empty stomach. Empty stomach. With 30 minutes exercise. At least, mas maganda may exercise. Sa mga gustong mag-lose ng weight, at least ang exercise mo, jogging or walking or biking. Sa mga tao naman na gustong mag-gain, partner yan ng asay. Ha? Gaining. Ang gagawin mo naman, weightlifting. Huwag niyong pagpapalitin yon. Kasi pagka yung payat, ang pinag-weightlifting mo, pag yung mataba ang pinag-weightlift mo, tumitigas yung taba naman. Kaya dapat, kapag mataba, at least jogging or walking. Pag payat naman, weightlifting. With 3 times a day ng Pitrite, with 30 minutes exercise. Maganda ba? Yan siya. Yan yun. Ano pa yung mga amino? Glutathione. Ito, maganda to. Umiinom ho ba kayo nito? Ang pag-inom ng gluta, at least minimum 1,000 mg to 2,000. Mga 4 yon, 4 na piraso nito hanggang 8. Pakisulat ho yan. Sa isang araw. Hanggang kailan? Hanggat hindi mo nare-reach yung gusto mo. Ito ho talaga ang tawag dito pagkain ng atay, food for liver. Ito ho yung nagre-regulate din. Gumaganda rin ang kutis ninyo. Yun yung epekto, yung pagganda ng kutis. Ang isang major effect nito, kagaya ng crypto-organic, yung hygiene mo, kinukontrol niya, maganda ang hygiene mo. Delay ang pagputi ng buhok, anti-aging. At ito ho, anti-cancer. Ang tawag sa kanya ay bioflavonoids. It's pro-life. Sulat, pro-life, bioflavonoids, anti-cancer. Napakaganda ho nito sa inyo. Okay? Naiintindihan niyo po ba? Virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil naman ho, isang klase ho ito na ang tawag sa kanya ay lauric acid.
na kailangan ho natin sa pampataas ng immune system. Kaya nga ho yung mga taong may HIV, yung may mga AIDS, yan ang madalas inumin eh. Ha? Kasi bakit? To prolong, para ma-prolong yung buhay ng mga good cells. Okay? Pwede kang uminom yan at least 9,000 milligrams sa loob ng isang araw. Ano yung pang-apat? Driver of the nutrients. Ang tawag sa kanya ay vitamin C. Ang vitamin C ho natin is 100% pure alkaline. Okay? Ito ho sa totoo lang ho, ito ho yung tanging vitamin C na meron tinatawag na time release. Dalawang klase ho kasi yung nag-e-exist na vitamin C. Una, yung ascorbic acid. Ang ascorbic acid maganda rin naman. Kaya lang may mas maganda, alin yun, yung sodium ascorbate. Okay? Ang sodium ascorbate ho kasi, nagbibigay ho ito ng protection hanggang 24 oras. Pwede ka hong uminom nito, pakisulat to. Ang pag-inom ho nito, minimum at least 4. At depende na ho sa lagay ng inyong katawan. Kung may mga sakit ho kayo, halimbawa may ulcer ka, pwede kang uminom ng mas mataas na dosage. Requirements mo na yun para sa isang araw is 2,000 milligram o 4 pieces every day. Anong ginagawa nito kapag kainin mo yung vitamin C? Makinig kayo mabuti, napakaganda nitong vitamin C. Una, kaya ho nagiging effective ang lahat ng nutrients sa loob ng katawan ninyo ay dahil po yan sa vitamin C. Kaya ang tawag sa kanya ay driver of the nutrients. Pangalawa, ito ho, binibigyan ka ng sapat na pangangailangan mo lang. Kasi pansin ninyo, pag uminom ka ng ascorbic acid, ang ihi mo dilaw. Tama ba? Okay? Pag umihi ka dilaw, bakit ito hindi? Kasi ito ho, ina-absorb ng atay. Yung liver mo, nagre-release unti-unti ng vitamin C kung ilan ang kailangan mo nung panahon na yon. Karamihan ho ng gamot na ginagamit nila sa labas, ang capsule na ginagamit ho nila, animal skin. Animal skin, yun ho ay pinagbabahayan ng parasite sa loob ng katawan mo. Ito hong sa atin is vegetarian capsule, madali hong matunaw at ililalabas agad ng katawan. Kung ito ho ay gagawin ninyo sa ibang vitamin C, kapag hinalo nyo sa tubig yan, yung ibang vitamin C ho, namumuti. Yung sa atin ng katunayan yan, walang mga vapor, walang harina. Kung titingnan nyo, kung ihahalo nyo sa dugo yan, kasi bakit ho tubig ang ginagamit natin? Because our body is 75% water. Our brain is 90% water. Our blood is 80% water. Basically, our body is water. Kapag hinalo mo yan sa tubig, idinom mo, ina-absorb agad ng katawan. At kung meron man ho kayong sobrang nainom, nananatili lang ho yan sa atay mo. Kasi ito ho hindi ho harmful sa inyong atay. Gusto ng atay ito na magstay sa kanya kasi alkaline. At kung kayo man ay nakakakain ng mga pagkain maraming dumi, kagaya halimbawa, kain ka ng taba ng baboy, hindi ho tumatalab, yung katawan nyo ho, ine-expel niya kaagad yung mga toxin sa loob ng katawan mo. Halimbawa naman ho, ito yung isang katawan na walang vitamin C, pakihawakan mo. Kapag ikaw, kumain ka lang ngayon makalanghap ka lang ng usok ng sasakyan, hindi ba't ina-absorb ng katawan mo? Kapag kayo ho regular na umiinom ng Ultima C, kapag ho yan ay nalagyan, na-expel po yan. Kung titignan ho ninyo, itong isa ginamit ko na, nilagyan ko na ng toxins. Bakit ginagamit ho natin yung betadine o povidone iodine? Ito ho kasi ginagamit sa sugat para yung sugat hindi mabulok. Okay? Kasi napakarami ho kasing preservative ng pagkain. Sobrang dami. Lahat, halos lahat ng pagkain may preservative . Yung preservative po na-absorb ng katawan nyo. Paki-take note nyo ito, please. Ang Ultima C, ang pantanggal ng lahat ng preservative ng pagkaing nakain mo. Siya ho yung nag-eliminate ng preservative. At kapag na-eliminate niya yung mga preservative, mas nagiging effective yung mga nutrients na kinakain mo, like yung green foods, yung oxygenator, yung mga protector. At yun yung ilan sa mga pangunahing produktong meron tayo dito sa Unlimited Network of Opportunity. Ang tawag sa kanya ay food supplement. May mga food supplement pa tayo na kagaya halimbawa nitong Supercharge. Ito, habiling ko lang sa mga, lalo na dun sa mga kalalakihan po na umiinom ng mga energizer na
May mga energizer ho kasing iniinom ngayon na merong immediate effect. Kaya lang nakakasira ho ng prostate yon. Ang supercharge ang pag-inom nito, 2 piraso sa loob ng 7 araw. 2 times a day for 7 days. Makakaramdam ka ng konting pagkaantok. Kasi nare-regulate niya, Alin. Nagre-regulate ho ito ng stamina. Ang katawan ho kasi ng tao, mayroon tinatawag na adaptogen. Kung ano yung madalas na ginagawa niya, na-adapt niya. Absorb mo lang, Brad, 2 piraso, 1 araw, 7 araw yan. Makakaramdam ka ng, pag yung may, halimbawa, konting movement mo lang, papawisan ka, maganda secretion mo ng adrenaline rush. Kapag ho, after 7 days, ito yung gawin mo, 30 minutes before strenuous activities. 30 minutes before strenuous activities. Uminom ka ng 4 o 1,800 milligram. Yung 4 kasi 1,800 milligram eh. Maniwala ka sa akin, prolong. Ha? Prolong. Ha? Tapos na lahat ng activities mo, gusto pa ng katawan mo. Ang tawag dyan, proper secretion ng adrenaline rush. Maganda ba yung produkto? Yes! Palakpakan nyo naman. Okay? Meron tayong ilang mga inumin kagaya ng kape. Meron ho tayo dito. Meron ho tayong cappuccino at meron ho tayong Choco 8. Ito ang mga inumin ho nating mainit na yan. Okay? Depende sa'yo kung ano yung gusto mo. Pero sigurado ho ako, lahat ho ito ay nutritious. Isa lang ho yung habiling ko. Pakisulat ho ito. Kung kayo po ay umiinom ng mga natural hot drinks, lahat ng klase, huwag nyo hong pakukuluan ng tubig, lalo na kung yung tubig na ginagamit ninyo ay bottled water. Kung yung tubig ho ninyo ay tubig sa poso, okay lang pakuluan yon. Okay lang yon kasi may mga mineral talaga yon. Pero yung mga bottled water na binibili mo, huwag nyo na hong pakuluan kasi dead water na yun eh. Dead water na ho yun. Wala nang mineral yon. Kung gusto ho ninyong ma-absorb ng maayos, magamit ng effective, mas maganda ang epekto sa katawan, sundin nyo ho yung sinasabi ko, yung proper timing, tsaka ho yung temperatura. And make sure, lahat po ng supplement na diniscuss ko sa inyo, ito ho ay iniinom ng empty stomach. Huwag kayong iinom ng food supplement ng may laman ng sikmura, nasasayang lang. Sa prutas lang, yung sagi nga, kainin mo ng busog ka, masama eh. Halos lahat po ng prutas, pag kinain mo ng busog, napakasama. Ha? Bakit? Very highly acidic. Mas maganda ang prutas kapag nagugutom ka. To attain total wellness, ha? Para makuha mo yung magandang kalusugan, ito ho ay habit o daily habit. Success on health is a daily habit. Isang bagay na mabuti yan na kung saan dito sa Unlimited Network of Opportunity, pinoprovide ho lahat yan at the same time, binibigyan ka pa ng magandang kinabukasan. Okay? I repeat, success on health is a daily habit. And then, i-share ninyo. At yung ilang mga produkto like yung ating mga personal care, ito, mabilis na lang ho ito para maintindihan nyo. Meron tayong products na personal care like yung glutathione soap, meron ho tayong Kojic soap, meron ho tayo ng Body Works. Yung natin hong Kojic tsaka yung Body Works, ito halos pareho yan. Nagkataon lang ho yung isa liquid, yung isa naman solid. Ang tawag dyan is skin moisturizer. You can use it daily to moisturize the skin. Ano naman yung Gluta soap? Yung glutathione soap, guys, ito ho, it's composed of alpha-lipoic acid, grapeseed oil, and vitamin C. Yung alpha-lipoic acid na yan, lalo na, ito kung nag-undergo ka ng cleansing internal, naglinis ka ng atay, naglinis ka ng bato, naglinis ka ng baga mo, na-regulate ka, gumanda immunity, gumanda metabolism, nagkaroon ka ng uminom ka ng mga amino, like yung ating mga asahi. Tapos external, yung mga topical natin, like yan, maniwala ho kayo sa akin, darating ang time, after 2 months, 3 months, pag silip mo ng salamin, baka hindi mo makilala, sasabihin mo, sino yun? Ikaw pala yun. Tama? Lagi niyong tandaan to. Ang pangangailangan ho natin, lahat ay natutugunan natin dito sa Unlimited Network of Opportunity o sa UNO. Ha? Nasa sayo na lang. Sabi ko nga, nasa desisyon mo. Lagi niyo hong tandaan, okay? Hindi naman ho mahirap maghanap, nandito lang. And we are willing to help. Ginagawa ho namin ito hindi para sa kung ano paman. We are doing this orientation, ginagawa ho namin ito para ho sa kapakanan ng nakararami. Dahil naniniwala ho kami, ang paggawa ng mabuti, kailanman ay hindi nagbubunga ng masama. Okay? Kasi importante rin naman na, sabi ko nga, habang pinagagaling, habang pinagaganda ang inyong kalusugan,
Pati yung cancer sa bulsa, tinatanggal na rin. Ha? Gusto nyo bang matanggal ang inyong cancer sa bulsa? Ha? Alam nyo, walang ibang sagot kundi unlimited network of opportunity o UNO. Sa totoo lang po, hindi naman sa pag-aangat ng bangko. Minsan lang mangyari na nagsasalita ako dito sa gitna at magpapaliwanag ng marketing plan para sa mga members na nakakaalam. So gusto ko lang ma-share sa inyo, ano ba ang reason bakit ang isang taong kagaya ko pinasok ang ganitong klase negosyo? Gusto niyo malaman? Ganto lang. Okay. Sa hirap ng buhay ngayon, dalawa lang naman ang pwede mong pasukan. Okay. It's either magtrabaho ka o magnegosyo ka. May option ba? Alam nyo ba, nung naging manager ako, mataas ang tingin ko sa sarili ko. Kasi ma'am ang tawag nila sa akin, ako si ma'am, oo naman. Ang laki ng sweldo ko, ang ganda ng tingin nila sa akin, pero maniwala ka, hindi siya manager, lang, walang money, lang yung puro ginagawa doon. Manager ka, pero tingnan mo, makikipag-agawan ka rin sa jeep. Totoo yun. Manager ka, pero alam mo, nagbabaon pa ako. Alam niyo ba kung bakit? Kasi noong time na na-promote ako at tinaasan ng sweldo ko, kaya hindi ko naramdaman ang sweldo ko. Kasi nung tinaasan ng sweldo ko, mas mabilis at mas naunang tumaas ang bilihin sa labas. Walang masama magtrabaho. Alam mo ang masama? Yung alam mo ng kapos, ayaw mo pandagdagan. Paano kaya yaman sa pagtatrabaho? Paano kaya yaman kung ikaw mismo ang nagtatrabaho para sa pera? Yung tipong mawala ka na, wala ka na rin kita. Dapat ang idadagdag mo sa trabaho mo, ano? Yung pera na ang nagtatrabaho para sa'yo. Bakit? Sabi ko dati nung pinasok ko to, alam mo, ang sarap pala magnegosyo. Sabi ko sa mga kaibigan ko, business tayo. Kasi pag nagnegosyo ka, sarili mo pinapayaman mo, hawak mo oras mo. Kasi pag nagtatrabaho ka, boss mo lang ang yumayaman, hindi ikaw. Walong oras ka natatrabaho, sila lang ng sila. Pagod ka na, ganun pa din. Pag nagnegosyo tayo, alam mo, sabi sa akin ng kaibigan ko, I'm sorry ha, ayoko magnegosyo. Okay na sa akin na employment. Bakit? Kasi secured ako. Alam mo, secured? Sigurado daw ang kita, 15 and 30. Secured daw kasi bakit? May benefits. Pag sinabi mo secured ka, empleyado, lagot ka. Bakit? Babalikan ka ng mga taong negosyante. Sino yon? Yung mga boss mo, yung may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Sasabihin nila sa'yo, paano mo nasasabing secured ka empleyado, anytime from now, kaya kitang palitan ng panibagong kagaya mo. Pagdating sa negosyo, ang pinag-uusapan, takot ang lahat sa pera. Nangyayari? Negosyo tayo, ha? Walang pera. Yun kagad eh. Kapatid, ganito. 3 klase lang ang negosyo na meron sa labas. Una yung tinatawag na traditional business. Maglalabas ka ng malaking kapital pero yung ROI, return of investment mo, hindi ganun kalaki. Bakit? Sa traditional business, may tinatawag tayong competition. Alam mo ba, totoo lang, likas sa Pilipino ang mainggitin. Pag nakikita na nagbo-boom na, magugulat ka maya-maya lang, may magtatayo na namang negosyo, pare-pareho na, dikit-dikit na. Ang masakit, pag nag-traditional business ka, bukod sa competition, may tinatawag po tayong overhead. Ano yun? Bayad sa ilaw, tubig, renta, pasahod sa mga tao. So sabi ng iba, risky. Bakit? High capital, high risk. Naglabas na malaking kapital, pero yung kita, ang liit. So yoko na ng traditional business. Pangalawa, may tinatawag tayong franchising. Maglalabas ka ng malaking kapital, pero good news, ang malaki rin naman ang pwede mong kitain. Kaya lang ang question, hindi naman lahat ng tao kaya ang malaking kapital, di ba? Hindi lahat ng tao kaya ang 100,000 kapital. So ang point, hindi lahat kaya. Ang masakit sa franchising, may competition din. Buti na lang po, may pangatlo tayong pag-uusapan, yung multi-level marketing. Alam mo, sa totoo lang, noong una kong beses narinig to, sabi ko nga sa inyo, sobrang nega ko. Sabi ng speaker, kahit daw mababa ang kapital, pwede kang kumita ng malaki. Sabi ko, I doubt it. Hindi ako naniniwala kasi marami na akong naririnig na ganyan. Marami na ako natin ng ganyan, di na ako naniniwala. Alam mo, sa totoo lang po, nung pinasok ko ang gantong klaseng negosyo, na kahit maliit lang daw ang kapital, pwede kang kumita ng malaki. Dahil hindi ko siya pinaniniwalaan, ang ginawa ko, umaaten ako ng mga trainings and I found out na ang multi-level marketing pala, 10% ng mga multi-millionaires and billionaires sa buong mundo galing sa gantong klaseng negosyo. Na even si dating President Bill Clinton sa US, ine-endorse ang ganitong klaseng business kasi malaki ang naitutulong sa industriya nila, sa ekonomiya nila.
At naniniwala ka ba na ang multi-level marketing, ang advantage pala niya, ang benefit na makukuha mo dyan, hindi pera. Hindi pera. Alam mo kung ano? Eto, yung kikitain mo, pag nagtrabaho ka sa labas ng 20 years, sa multi-level marketing, pag pinasok mo to, pwede mong kunin lang in just 1 to 2 years. Ano ibig sabihin? Hindi siya pera. Hindi pera. Ibig sabihin, nakatipid ako ng oras. Bakit? Ano ang gagawin mo sa natitirang 18 years sa buhay mo? Spend time with your family. Bakit? Sa pagtatrabaho mo, 8 hours dyan kinukuha ng trabaho mo. Nangyayari? So anong punto? 1 to 2 years nang kuha na. Kaya lang, maraming tao, pag sinabi mong multi-level marketing or network marketing, iba kagad ang isip. Maaring alam mo na to. Maaring alam mo na, naka-attend ka na o kung ano man, nakasali ka, I don't know. Maaring alam mo na to. Pero walang masama, makinig ka ngayon, baka may hindi ka pa pala alam. At ngayon malalaman mo na ang multi-level marketing pala maganda. Kasi ito ang klase ng negosyo na kayang gawin ng lahat at kaya mong dalhin kahit saan. Ito ang klase ng negosyo na pag namunan ka, ipapakilala mo lang ang produkto sa labas. I-share mo lang ang produkto sa labas. Ngayon, bakit ginusto ng uno na ganun na lang? Para yung milyon na binabayad nila sa labas, na yung mga advertisers at artista lang, at yung mga taga-SM lang yung kumikita, mas ginawa na lang nila na through multi-level marketing para mas marami po ang matulungan ng mga tao na kagaya natin. Alam mo ba na libo-libo ang company ng multi-level marketing buong Pilipinas na atin na muna, narinig mo na, na-invite ka na, iba-iba. Pero may uno na tinatawag, Unlimited Network of Opportunities International Corporation. Bakit international? Kasi bukod sa mga center buong Pilipinas, meron na tayong Hong Kong, may Macau na, may USA na tayo sa California, meron na tayong Indonesia, may Taiwan na, and counting. And magbubukas na rin ang Kingdom of Saudi Arabia natin. So, siyempre, may certification tayo from DTI, SEC, FDA sa mga products and halal para sa mga kaibigan nating Muslim. Strict ang mga Muslim pagdating sa mga products. So may certification sila. And not to mention, meron tayong tinatawag na ISO. Our products is health and wellness. Now listen to me. Pag negosyo ang pinag-usapan, ano ang dapat na meron ka muna? Siyempre, kapital, kapatid. Kailangan mga pital ka. Karamihan sa Pilipino kaya hindi umaasenso. Bakit? Hindi marunong magsakripisyo. Ang gusto lang puro kabig. Kapatid, pag nagtrabaho ka, yung araw na yon hindi mo na makukuha agad yung sweldo mo eh. May cut-off yan para ka lang din namuhunan. Sa requirements mo, pagpunta-punta mo, para namumuhunan ka. According to Republic Act 7394 sa Constitution ng Pilipinas, ang network marketing is a legal and accepted way of marketing dito po sa bansa natin. Ibang-iba siya sa pyramiding. Ang pyramiding is illegal, walang produkto, walang opisina. Pera-pera lang, labas ka pera, walang kapalit. At pag nalaman nila na nagpipyramiding ka, automatic, ikukulong ka. May fine ka pa. Bakit kung hanggang ngayon buhay ang uno? Kasi po legal at marangal ito. Ngayon, since negosyo siya na marangal at legal na kinikilala sa Constitution ng Pilipinas, ang 7,300 sapat na para pang negosyo mo sa gantong kagandang kumpanya. Sa gantong kagandang negosyo. Ano ang kapalit niyan? Pagkabayad mo, mamimili ka ng product package. Okay, sa product package, ang range po niyan mula 2,500 hanggang 3,600. Depende sa product na mapipili mo. For example, grapeseed, ito ang pinakamataas. So, ang makukuha mo is 3,600. Pero naglalaro pa rin yan doon mula 2,500 hanggang 3,600. Hindi pa tapos. Bakit? Bibigyan ka ng company ng 2,500 gift certificate again. For what? Choose a variety of products. For example, mamimili ka isang Crypto Organic, isang Ultima C, meron tayong vitamin C. For example, isang glutathione. Basta worth 2,500. Ikaw na ang bahala nun. Ngayon, kung kukumpitin mo, magkano kaagad ang bumalik sa'yo?
6,100. Naglabas ka ng 7,300. Ang bumalik agad sa'yo, 6,100. Ang maganda niyan, pwede mong gamitin, pwede mong ibenta, pwede mong dagdagan, pwede mong patungan. Sa'yo na yan. Pag bumalik sa'yo na yan. Hindi mo na ibabalik sa company. Ang masarap dito, pagka-start mo, bibigyan ka pa ng 120,000. Family accident insurance po yan. 6 members ng family mo, insured under Stronghold. Hindi pa natatapos. Bakit? Bibigyan ka na napakagandang sales kit. Ano yan? Yan yung napaka-cute at sobrang cute na paper bag. Dito sa loob, nandito lahat ng tools na kailanganin mo. May mga brochures, kumpleto po, may CD. Hindi pa tapos. Bakit? Pag nagnegosyo ka, hindi po pwede na hindi mo alam ang negosyong pinasok mo. Tuturuan ka. Bakit? Ang maganda dito, may mga free trainings tayo. Next, online ang business mo. Pagka-start mo, bibigyan ka ng account and ng password na ikaw lang ang nakakaalam. Ngayon ang maganda, kahit hindi ka pumunta ng office from time to time, ang maganda nun, anytime, anywhere, makikita mo lahat doon. Ano ang nangyayari sa business, magkano ang kinikita mo, ano ang nangyayari, lahat kompleto na po doon sa binayaran mo. Since eto, 7,300 ang kapital mo, binigyan ka ng 6,000 worth of products, binigyan ka ng 120,000 insurance, binigyan ka ng sales kit, tinuruan ka kung paano kumita, online pa ang business mo. Ang good news, yung 7,300 mo, pwedeng kumita hanggang 15,000 per day, equivalent to 450,000 per month. Paano nangyari yon? Ang question ng marami, paano nangyari yon? Patutunayan ko na hindi yan tsorya. We have 4 ways to earn. Number 1, direct selling. Sino ang mahilig magbenta dito? Taas ng kamay. Benta. Congratulations. Para sa inyo to. Alam niyo kung bakit? Ang swerte nyo. Kasi yung products ng uno, consumable. Meaning nauubos. So, may mga repeat order. Second reason is, yung products po natin, laman ng bahay. Dati ka na nagsha-shampoo, dati ka na nagtutoothbrush, dati ka na nagsasabon, nagkakape. Papalitan mo na lang yung brand na ginagamit mo, kumikita ka pa. Yun yung number 1, direct selling. Paano yung pangalawa? Dito papasok yung tinatawag nating network marketing or multi-level marketing. It's direct referral bonus. Simple lang po yan. Mag-i-invite ka lang. Paano kumikita ng 1,200? Ikaw, pag nag-start ka na, ganito, may isa kang kaibigan, nag-invest ng 7,300, nilagay mo sa left mo, automatic, may 1,200 pesos ka. Sa right, may isa kang kaibigan, laging endo sa trabaho, nag-decide na magnegosyo na lang, nilagay mo sa right mo, automatic may 1,200 ka. Ang 750, gift certificate again. Ang 450, cash. Ang 1,200, outright. Maukuha mo agad sa cashier yan. Pagdating sa pangatlo, eto na yung pairing bonus natin. Dito nang gagaling yung 110,000, 115,000, 120,000 na cheque ko linggo-linggo. So how does it work? Simple lang. One left, one right. Pair ba? Pair. Ngayon, eto, naglabas ng 7,300. Ang unang goal, makabawi. Mag-i-invite, hindi. Sa ayaw at sa gusto mo, mag-i-invite yan. Magdadala yan. Hindi mo alam, wag mo silang i-judge. Hindi mo alam kung gaano kadami yan. Dadating ang point, hindi mo na sila kakilala, hindi mo na sila nakikita. Hindi mo alam ang dahilan nila kung bakit sila sumasali. 1 to 5 pairs, may 500 pesos each ka. 6 to 10 pairs, may 1,000 pesos each ka. 11 to infinity, may 1,500 pesos ka. Infinity meaning walang katapusan. Unang pair, 500. Pumalo na pangalawang pair, 500 uli. Pangatlo, 500. Kahit hindi magkapantay, kahit hindi magka-level, basta na-detect ng computer na may 1 left at may 1 right ka, mag-pair. Pang-apat na pair, 500. Pang-lima, 500. Pagpatak mo ng pang-anim, yun na. 1,000 ka na. Pang-pito, 1,000. Pang-walo, 1,000. Pang-siyam, 1,000. Pag umabot ka na ng 11, tuloy-tuloy, hindi ka na makakatulog niyan. Bakit? 11 pair mo na, magsisimula na yan. 1,500 ka na, 1,500 ka uli, 1,500 ka uli, 1,500 ka uli, 1,500 ka uli. Tuloy-tuloy na yan.
Ito ang katunayan na magtatagal ang company. May limit. Ngayon, may safety net. At isa doon, ang 10 pairs flush out. Ano yon? 10 pairs na ang babayaran sa'yo ng company per day. Ngayong araw, Friday, may pumasok na 14 sa left mo at 14 sa right. Ilang pairs yan? 14. Ang babayaran ng company, 10 pairs lang. 10 pairs. Bawat pair, 1,500 pesos. So, 10 times 1,500 per pair, 15,000 pesos. Ngayon, yung 4 pairs po doon, kita na ng company kasi nga 10 pares na yung binayaran. Hanggang 15,000 per day ka lang sa uno po. Sorry. Equivalent to 450,000 per month. Pambili ng medyas buwan-buwan. Sorry naman. Hanggang ganyan lang. Sorry naman. Sa sobrang laki ng kitaan, ang hirap paniwalaan. Pero sa sobrang laki rin ng kitaan, ang hirap din naman pakawalan. Ang tanong naman ng iba, paano naman pag hindi na sila nag-invite at hanggang dyan na lang sila? Namili na lang ng products pero hindi na dumami. May kita pa ba ako? Yes, of course. Sa pang-apat, ang Unilevel, repeat purchase po ito. Repeat purchase. Lahat ng tao na nasa ilalim mo, habang bumibili ng products, hindi ikaw ang bumili, hindi mo alam kung bakit sila bumibili, at hindi mo pera ang pinambili, basta habang bumibili ng products, ang maganda, up to 11th level yan. Up to 11th level, may up to 28% override commission ka sa mga produktong binibili nila. For example, ikaw, bumili ka ng products ngayon. Ikaw yan. Ikaw yung level 1. Sarili mo. Bumili ka ng products ngayon. 2,000 worth ngayong buwan. May 5% ka sa binili mo. Napasali mo siya. Okay. Nung napasali mo siya, ngayong buwan, bumili siya 1,000 worth of products. Hindi mo alam na bumili siya. Pero alam mo ba, may 3% ka sa kanya? May 3% ka sa binili niya. Siya, ikaw, napasali mo siya. Okay? Hindi kayo magkakilala. Bumili ka ngayong month ng 2,000 worth of products. Ikaw, may 6% ka sa binili niya. Ikaw, may 3% ka sa binili niya. Depende po yan sa level. Nagkakaroon ka po ng komisyon sa mga produkto na binibili nila. Ang tanong ng marami, paano nyo nasisigurado na bumibili lagi ng products sa mga tao? Every 5th pair mo, pang-limang 500, pang-limang 1,000, pang-limang 1,500. Basta every 5th pair mo, hindi po cheque, hindi pera ang makukuha mo. Ano? Gift certificate. Para saan yan? Wala kang choice. Bibili at bibili ka ng products ng uno. Kailangan umiikot ang produkto. Bakit? Aanin mo naman ang isang kitaan na panandalian lang. Mas masarap kumita kapag alam mo sa sarili mong pangmatagalan. At yun po ang inisip ng company. Pagdating mo ng 25th pair, 25th pair. Kada 25th, 50th, 75th. Basta every 25th pair, ang good news po, yung gift certificate nyo, hindi na kayo sa uno mamimili ng product. Saan na? Bibigyan kayo or mamimili kayo kung gusto nyo ng Sodexo Pass or EGC card. Para saan ang Sodexo? Pwede mong pambili sa department store sa SM, sa Robinsons, pambili mo ng mga sapatos, damit, pwede kang mag-grocery sa SM, sa Robinsons, sa 7-Eleven, sa Walter Mart, pwede. Yun ang mga benefit ng uno. Ang sarap, ano? Alam mo ba, kapag ako, tuwing Pasko, ang gift certificate ko na nauubos, 60,000, 70,000, ang mga inaanak ko, hindi ko sila binibigyan ng pera. Ang binibigay ko, Sodexo lang worth 500. Alam mo, sa totoo lang po, itong uno, maganda, malaki kitaan, pero hindi rin siya madali. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mentalidad ko, kung madaling yumaman, marami na sanang taong mayaman ngayon sa labas. Pero nagiging madali pala siya kasi maraming pwedeng taong tumulong sa'yo. Ang totoong success sa uno, hindi yung material na bagay na nakuha mo. Ang totoong success sa uno, alam mo kung ano? Yung maraming tao sa ilalim mo ang nagbago rin ang buhay kagaya mo. Yun yung pinakamasarap na success. Taas kamay lahat ng first timer. Yan, oh. Ang hindi magtaas ang kamay, mamalasin. Now na. Yan, si Kuya bigla nagtaas eh. Nung hindi magtaas ang kamay, mamalasin now na. Yan, ako, first timer. Nangunbins pa, ikaw rin, di ba? First timer ka, taas ka kamay. Kailangan talaga, okay na Kuya, sige, baba mo na. Talaga ayaw mo malasin, ha?
Anyways guys, siguro iba-iba paraan yung mga na-invite dito. Actually, kaya ako tinatanong, sino yung mga first timer? Malamang yung mga iba ho dito, hindi alam bakit ka nandito. Yung iba, malamang bad trip pa rin. Baka yung iba yung mukha dito, mukha namoles tsaka dyan. So, ibig sabihin ho, first timer ka. Okay, isa lang ho, ma-advise ko sa lahat ng first timer, medyo bad trip pa po, isa lang po, move on po. Okay, bakit ko ho tinasabi yun? Kasi nung first time po ako na-invite, ganyan din po naramdaman ko. Sobrang bad trip po ako nung na-invite ako. Bakit po? Ako po kasi yung tipo ng taong sobrang hirap invited. Inabot po ako ng 2 buwan bago po ako nayaya ng kaibigan po. Ng kaibigan ko, ganun po ang katinding invited. Bakit po? Every time niyaya ko kasi ng kaibigan ko, sagot ko lagi, wala akong time or busy ako. Bakit po? Bigyan ko konting background sa akin. Estudyante ho ko na-invite ako. Bakit hindi ako na-invite? Actually, UST student po ako. Hindi po ako nakapag-aral sa UST dahil mayaman kami. Actually, kaya po ako nakapag-aral sa UST. Scholar po kasi ako ng UST. Player po ako ng table tennis. Dahil varsity po ako, para makakuha ng scholarship, kailangan ko mag-training. Ang training time ko po from 7 a.m. to 11 a.m. Ang klase ko naman po from 1 p.m. to 7 p.m. Ibig sabihin po, simula 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi, nasa eskwelahan po ko niyan. After school ko po, umuwi po kagad ako sa Dangwa, tumutulong pa po ako sa nanay ko sa pagtitinda ng bulaklak. Ganun po ang kabisi. Kaya every time niyaya ko kaibigan, extra income, part-time job, pagkakakitaan, sagot ko lagi, wala akong time. Alam niyo po, dumating yung time yung kaibigan ko, halos pag nakikita ko, iniiwasan ko na po. Dumating yung time yung kaibigan ko nakasalubong ko, hindi ko alam kung sinasadya niyo, nagkataon lang. Sobrang gigil na nanginginig pa, excited, sobra, Dan, gumagano. Sabi ko, bakit ano meron? Dan, sumama ka sa akin. Sabi ko, bakit ano meron? Dan, sumama ka sa akin, yayaman na tayo. Yung narinig ko yung word na pagyaman, alam sabi ko sa kaibigan ko, pare, nasisiraan ka na ng ulo. Bakit po? Hindi na ho pumasok sa utak ko yung word na pagyaman. Feeling ko po, ang chance ako na lang yumaman is makapag-abroad or tumama ho sa loto. Yung alam po, imposible naman ako tumama sa loto kasi hindi naman po ako tumataya. Hanggang one time ho, yung kaibigan ko, lagi ko niya, nire-reject ko pa rin. Hanggang one time lumapit ho sa akin kaibigan ko, dahil sumama ka sa amin, papakilala ko sa iyo, chicks. Parang ipapakilala ko sa iyo, chicks, hindi ordinaryong chicks. Yung ipapakilala ko sa iyo, chicks, FHM model. Aaminin ko na yung totoo, wag lang lalaki ang ulo mo. Sabi ko, bakit naman lalaki ulo ko? Hindi, ito para ito yan eh. Sabi ng kaibigan ko sa Dan, yung ipapakilala ko sa yung FHM model, kaya kita kinukulit, ang totoo nun, may crush siya sa'yo. Yung narinig ko, may crush sa akin ng FHM model, payag kagad daw. Kasi inisip ko FHM model, pag yun naging girlfriend ko, lahat na napapanood ko sa RedTube, gagawin ko lahat sa kanya. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, sige tol, saan ba yan? Sabi sa kaibigan, Ortigas Podium daw ulit. Yung narinig ko Ortigas Podium, nagtaka na naman po ako. Bakit ako nagtaka? Sabi ko sa kaibigan, teka tol, parang may mali. Bakit yung niyayaya mo ko, lagi Ortigas Podium ang niyaya mo sa akin? Sabi ng kaibigan ko sa Dan, ang Ortigas Podium, yan ang tambayan ng sosyal at mayayaman na tao. Palibasa ka, dukha ka, pulubi, hampas lupa, dugyot, hikaos, may gulong ang bubong ng bahay. Hindi mo alam yan. FHM model ang i-date mo. Alam nga i-date mo yun, Evergotesco, recto pa, ikaw masaksak yan dun. So ako naman, nalait ako, oo na lang ako. So to make the story short, pupunta na ako ng podium. Sabi ng kaibigan ko, Dan, please be on time, 4 p.m. Dapat nandun ka. So hindi ako masyadong excited. 2 p.m. pa lang po, nandun na ako. The next question, sabi ko, dito na, me, where na you? So, dumating ho yung kaibigan ko, sobrang nagmamadali pa. Sabi ng kaibigan ko sa Dan, napakaswerte mo yung araw to. Sabi ko, bakit ako swerte? Dan, yung ipapakilala ko sa FHM model, may event sila ngayon. Sabi ko, anong event? May mag-walk sila. Paano mag-walk? Mag-ramp modeling sila. Naka-brat tibak lang. Yung narinig ko, brat tibak lang. Alam mo, ginawa ko sa kaibigan ko, niyakap ko kagad. Pare, tunay ka talagang kaibigan. Alam mo, sabi ko sa kaibigan, tol, tara, saan yan? Doon din, lakad kami. So ngayon, naglakad ho kami, papunta sa Uno na. Doon nga ba naglalakad ako, nakita ko, habang palapit ako sa opisina ng Uno, ang daming tao. Sabi ko, pare, ano yung maraming taong yan? Pare, yan ang mga ate ng FHM, beben. So sabi ko, sarili ko, grabe talaga sa Pilipinas, basta FHM, dinudumog. Hanggang palapit ako ng palapit, paglapit ko, daming mga estudyante, mga naka-uniform pa. Sabi ko, sarili ko, pare, grabe talaga dito, no? Isip-isip ko, grabe talaga sa Pilipinas, bata pa lang, manyak na. Hanggang sa pagpasok ko, to make the story short, pinupupo ko dyan sa pinakarapihan. Sir, kung saan ka nakaupo, dyan ako nakaupo. Sabi ng kaibigan ko, ko, bakit ganito? Parang may whiteboard, may mga produkto, pare. Sabi sa kaibigan ko, Dan, ganyan talaga ang VIP event. Exclusive event to for Uno. Napakaswerte mo, nabigyan ka ng tsansa. Sa harap ka pa nakaupo. So inisip ko, saan maglalakad yung mga tao? Elite ng stage, pare. Kaya nga VIP, piling tao lang ang pwede pumunta. So ako, to make the story short, hindi ko kasi alam yung mga FHM event, hindi pa ako nakakapanood. At the same time, hindi ko alam yung mga VIP event. Naniwala naman po kagad ako. Hanggang sa tinawag ko yung speaker, ang masakit na part po, dati ko kasi pag tinatawag sa aming speaker, mamatay ilaw, patay sindi yung ilaw. Parang disco light. So na tinawag yung speaker, nagpatay sindi, napahawak na po ko sa upuan ko. Bakit pag inisip ko lalabas yung FHM model, nakatibak, baka biglang tumuwad sa harap kong ganon, masundot kong ganon.
So ngayon, yung pagbuhay ng ilaw, nagulat po ako. Bakit po ako nagulat? Yung dumating, kakaiba po. Bakit po? Lalaki, doktor, mataba, malaki ang tiyan. Sabi ko parang may mali. Yung lalaking doktor, mataba, malaki ang tiyan. Pag yun na nagtibak, parang may mali. Hanggang to make the story short po, sabi nung speaker, kung nandito ka daw, wala ka namang gagawa, kaya ka daw dinala dito ng kaibigan mo kasi gusto ko daw niya tulungan mabago buhay. Try mong pakinggan, baka may madagdag sa'yo. And besides, wala namang mawawala sa'yo kasi dati ka namang wala. So ako, sabi ko, tama siya. wala talaga mawawala kasi dati akong wala. Alam mo, malupit na part po, pinakinggan ko yung negosyo. Nung una po, sobrang negative ako. Ganun po ang ka-negative nung una. Feeling ko po, mindset lang kami. Feeling ko po, binubudol kami. Ang tingin ko po doon sa event na nangyayari, nung unang dating ko, yung parang katulad ngayon ito, ang tingin ko po, para siyang kulto. Kasi nag-1 milyon, woo, nagagano lang yung mga tao. Sabi ko, grabe yung kulto dito. Ang malupit na part, pati ako napapaganon din. Hanggang sa yun nga, yung nag-ispaliwanag, everything. To be honest po, nakita ko yung product, sobrang ganda po. Sobrang nagustuhan ko. Bakit ko po nagustuhan yung product? Sabi ko sa sarili ko, hindi pa ako nag-uunog, ginagamit ko na lahat ng produkto. Ang gagawin ko, change brand na lang ako kasi naliligo ako, nag-shampoo ako, nagtutoothpaste ako, naglalaba kami sa bahay, naghugas kami ng pinggan. Gusto ko rin gumawa po. Kumbaga sabi ko sa sarili ko, lahat ng nandito, ito yung kailangan ko. Ang magandang bagay niyan, pag sa SM po, nagkaroon ng 20% discount, ang tao po nagpila. Ang mga tao halos pumipila 1 oras, kalahating oras para lang maka-discount ng 20% discount. Eh dito, inisip ko, araw-araw 30 to 50% discount. Sabi ko, okay yung produkto, maganda. Hanggang sa pinaliwanag po yung marketing plan, doon na po ako nabaliw. Bakit po ako nabaliw? Sabi ko sa sarili ko, 2 tao lang daw ang kailangan niya, yaman na ako. Eh sabi ko sa sarili ko, ang laman ng Facebook ko, nasa 500 mahigit. Ang laman ng phone book ko na mahigit 200. Ang kamag-anak ko nasa mahigit 200. Ang classmate ko sa elementary hanggang college mahigit 500. Pag yun lahat ni yaya ko, siguro may sasali at least 2 tao. Kinumpit ko kagad, sino bang kaibigan kong gustong yumaman? Alam mo, malupit na part, lahat pala gusto yumaman. Kasi nag-isip ko, sino bang kaibigan kong masaya maging mahirap? Parang wala. Alam mo, malupit na part po, sobrang kabaliwan ko. Alam mo, sabi ko kagad sa kaibigan ko, pag-uwi ko, sinisigurado ko, sasali ako, gagawin ko lahat para lang makasali. Kung kailangan magsakripisyo para makasali, magsakripisyo. Kasi pananaw ko sarili ko eh. Hindi nga ako nangutang ngayon, lifetime naman ang utang. I rather mangutang ako ngayon, lifetime na ng buhay ko, babaguhin ni Uno. Iniisip ko dito, 7 ring ilalabas ko, wala akong lugi. Kasi paglabas ko 7 ring, may makukuha akong produkto na pag binenta ko, bawi na kagad ako. So ngayon, yung sabi ng kaibigan ko, nag-invite sa akin, o tara Dan, pila na tayo sa cashier, magbayad ka na para makasali. Alam, sabi ko sa kaibigan ko, sobrang kabaliwan ko, nakalimutan ko kailangan pala magbayad para sumali. Sabi ko, kailangan ba talaga yun? Sabi ko, oo naman. Alam mo, pag uwi ko, sabi ko, hindi ako papayag na hindi ko magawa ng paraan yung 7-3. Bakit? Isa lang pananaw ko sarili ko. Lahat ng bagay, pag gusto may, pag ayaw maraming, eksakto. Yun lang din na naging pananaw ko. Kaya pag uwi ko, sabi ko sa sarili ko, lahat ng kailangan ko yung sakripisyo. Alam, paghiga ko sa kwarto, punta kami ng kwarto ko kagad. Pag-upo ko ng kwarto ko, pinalitignan ko lahat ng bagay na pwede ko yung sakripisyo. Pag-ikot ng mata kong ganun, umikot ulit. Hanggang ikot ako ng ikot, nahihilo na ako, wala akong nakita. Isang bagay lang na-realize kung pwedeng isakripisyo, alam mo kung ano? Electric pan, wala pang takip. Alam mo, malupit na part niyan? Umutang ho ako sa nanay ko. Sabi ko, ma, may negosyo kong alam, gusto kong gawin kasi alam ko pagod ka na. Medyo may mga teary eyes pa ako noon. Alam ko pagod ka na pag-aralin yung mga kapatid ko. Ma, bigyan mo akong 6 na buwan. 6 months from now ako na magpapaaral sa lahat ng kapatid ko. Alam mo, nanay ko maiyak-iyak. Dan, anak, grabe, hindi ko akalain ganyan ka mag-isip. That time ko kasi 19 years old ako. For 19 years, sakit ang ulo lang binigay mo. Ngayon, biglang gusto mo nang pag-aralin yung kapatid mo. Grabe ka. Alam mo, sabi ko, ma, isang bagay lang hihingi ko sa'yo. Dan, kahit ano ibibigay ko, gawin mo lang yung pangako mong yan. Sabi sa akin ng nanay ko, ano ba yun, Dan? Pautangin mo sana ako 7-3. Alam mo yung nanay ko, hindi ko alam kung magagalit o matutuwa eh. Alam sa bakit kailangan mo 7-3? Ayun yung pampunan ko sa negosyo. Alam mo, nanay ko, sobrang awa sa akin, sa sobrang tuwa, nangutang siya. Nangutang siya. Yung ibibigay sa akin, tinanong na nanay ko, Dan, ano bang negosyo gagawin mo? Bago ko ibigay ito, gusto ko malaman negosyo gagawin mo para at least malang baka matulungan kita. Alam mo sila ko kagad, ma, may nakita ko negosyo, ang ganda, sobra. Yung Uno. Sabi ko, anong Uno? Yung maraming produkto. Anong maraming produkto? May yung nag-i-invite ng tao. Na-invite? Networking, recruiting. Sabi ko, networking. Alam mo sabi na nanay ko, Dan, kung kailang ka tumanda, saka ka naging tatanga-tanga.
Galit na galit nanay ko sa akin. Ba't hindi kita pinag-aral sa UST para mag-networking? Yung networking para sa mga taong walang magawa sa buhay yan. Para sa mga taong manluloko lang yan. Para sa mga taong walang future yan. Sabi ko kagad nanay ko, ma, paano mo nalaman pangit Uno? Wala, basta pare-pares lang yan. Narinig ko na yan, networking na yan. Tinanong ko sa kanya, ma, alam mo ba kung saan opisina ng Uno? Hindi. O paano mo nalaman pangit? Basta pangit siya. Matanong ko lang, alam mo yung marketing plan? Hindi. O paano mo nalaman pangit? Hindi mo pala alam yung sinasabi mong pangit. Basta pangit siya. Alam mo malupit na part? Hindi ho ako pinautang. Umutang ako sa tatay ko, hindi rin ako pinautang. Umutang ako sa girlfriend ko, hindi rin ako pinautang. Alam mo ginawa ko ho? Hindi po ito inaalaw ng kumpanya, yung nga lang personal reason ko po bakit ito ginawa. Kasi isa lang pananaw ko sarili ko, gagawin ko to for better. Alam niyo po, nagsakripisyo ako ng gamit ko. Binenta ko po cellphone ko. Bakit ko po ginawa yon? Simple lang po, personal reason ko po yun. Bakit ko po ginawa? Atong bagay na isakripisyo ko, ito sinisigurado ko ito yung bagay na magpapayaman sa akin. Bakit po sinabi ko ito yung bagay na magpapayaman sa akin? Isa lang pananaw ko sarili ko. Hindi ho ako maglalabas ng 73 dito para malugi. Maglalabas ako ng 73 dito kasi alam kong tatrabahuhin ko. And besides, ang masarap na part, ang kailangan ko lang gawin is kakilala. Ang masakit na part, sumali ka dito, wala kang kakilala, yun na masakit. Kaya sabi ko sa sarili ko, gawan ko ng paraan. Alam mo, malupit na part po, ginawa ko ng paraan, nakuha ko po kaagad yung produkto. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko mabawi kagad to kasi kailangan ko makabili ng cellphone eh. Alam mo ginawa ko? Binenta ko agad yung produkto. Ginawa ko yung sabon, yung glutathione soap, pampaputi, pampakinis, yun yung kinuha ko. Sabi ko sa mga kaibigan ko, ito, glutathione soap, pampaputi, pampakinis, 150 pesos, 1 week to pay. Kukunin mo hindi. Kukunin, tempting. Dinistribute ko, 1 week to pay, tumalupit. After 1 week, nagbayad silang lahat. O di ba win na yung 7-3 ko? Tama? Bumili ako bagong cellphone. Ito malupit. Pagbayad nilang lahat, ang sabon, naubos, hindi. Pag naubos, nagustuhan, bibili ulit, hindi. Kanino sila bibili? Sa akin. Bakit wala sa Mercury niyan? Tayong distributor lang pwede magbenta niyan. So ngayon, after a week, bumili na naman sila ng malupit na part. After a week, kumita na kagad ako 7-3. Ito matindi, hinataw ko ng hinataw. Invite ako na invite, excited ako. Bakit ako excited? First time ko na-realize sa buong buhay ko na pwede pala ako yumaman. Alam mo malupit na part, hinataw ko. First 6 months po, doing this business, ulitin ko po, nag-join po ako at age of 19, estudyante po ako UST. Part-time ko lang po ginagawa to, 1 hour a day. Ito malupit. After 6 months po, doing the business, nabili ko po kagad yung first car ko, Toyota GLI. Grabe, no? Alam mo, malupit na part po, after 2 months, binenta ko po yung Toyota ko, bumili po ako bagong kotse, doon na po ako nabalo. Bakit po? Ford Expedition na po yon. Alam mo, malupit na part, sabi ko sa sarili ko, pagkakuha kotse ko, baliw na baliw ako, sabi ko sa sarili ko, sinisigurado ko lahat ng tao sa amin, ang tingin sa akin, big time na. Alam mo, derive ko expedition ko, parating ako sa lugar namin, takbo lahat ng kaibigan ko. Sabi sa akin, Dan, akalain mo, driver ka na ng mayamang pamilya ngayon? Sabi kang gano'n, magalit ka hindi. Talaga, munti ko sila masagasaan, buto na lalo, kaibigan ko sila. Alam mo, malupit na part po, tinuloy-tuloy ko po yung negosyo. 3 years ago po, na-feature po buhay ko sa Umagang Kay Ganda. Ano po yun? Na dating tendero ho ng bulaklak, na because of Uno po, self-made multi-millionaire na po. Alam niyo kung ano nakakabaliw po nun? That time po, 21 years old pa lang po ako. Estudyante pa rin po ako nun. Alam niyo po, malupit na part po, tinuloy-tuloy ko po. Last July 17, check niyo po sa YouTube, July 17, 2011, Rated K episode. Hindi po siya connected about Uno. Pero na-feature naman po buhay ko dyan. Ano naman po yun, mga big time collection ko, at saka yung mga big things lahat to. Like for example, yung malalaking siopaw, kung naalala niyo po yun, sa Rated K, malalaking siopaw, malalaking pizza, koleksyon ni Iya Villania na sapatos, yung koleksyon ng motor ng mga BMW, tsaka may isang estudyante na ngongolekta ng 14 luxury car. Actually, ako po yun. Pinakita po na lahat, yung lahat na naging coach ko, yung BMW ko po, yung Porsche ko po, yung Benz ko po, even po yung naging Jaguar ko, pinakita po dun lahat. Alam mo nakakabalo na part? That time po, 23 years old pa lang po ko. Sino ko para mag-drive ng mga ganong kotse? Alam niyo ho, magandang bagay, tuloy-tuloy ko ho. After ko na-feature sa Rated K, last month naman po, na-feature ako, Go Negosyo. Sobrang dami po ditong nabago buhay because of Uno po. Isa po ako doon. So, anong point ko? Eto ho palang negosyong to is helping business. Paano helping business? The more na nagyayaya ka ng tao, the more na nakakatulong ka sa kapwa mo. Bakit po? Nabibigyan mo ng chance yung mga kaibigan mo o kakilala mo na may chance pa palang mabago buhay nila. Alam niyo ho, masarap na part. Dahil po nagsakripisyo ko ng 7,300 at dahil hinato ko po yung negosyo, nag-decide po ko gawin to. Ang pinakamatindi pong part, buong pamilya ko po.
natulungan ko po maiangat yung buhay nila sa kahirapan. Siguro po sa mga tao dito, kung ikaw sakto ka sa buhay mo, mayaman ka, hindi ka naghihanap ng ibang extra income, try nyo po tignan yung mga tao sa paligid nyo. Bakit po? Pag yun po yung mga yon, nayaya nyo po dito, natulungan nyo mabago buhay, lahat po yan magpapasalamat po sa atin. At the same time, tip ko po sa mga first-timer po, wag ho muna kayo magkwento na magkwento. Kasi yung iba ho, kaya nahihirapan, hindi ho member, nagkukwento kagad sa kakilala. Paano nagkukwento? Pagka-excited, ato mentality. Sabi niyo mga ibang hindi member, hindi muna ako magaya. Bakit hindi ako magaya? Ay, hindi muna ako sasali. Bakit daw sali? Mag-i-invite muna ako ng dalawa. Pag sumali tong dalawang to, saka ako sasali. Yun nga lang, eto, nagtanong dito, kasali ka na ba? Ang sagot niya, hindi ako sumali kagad. Bakit matalino ako? Nanigurado muna ako ng dalawang tao bago ko join. Sabi ngayon nito, pwede pala yun. Magaya nga rin, hindi rin kagad sumali. Hindi rin kagad sumali. Eto, malupit, nagtanong to ngayong apat, kasali na ba kayo? Hindi pa kami kasali. Bakit matalino ako? Nagaya muna ako ng dalawa bago ko sumali. Eto, malupit, pwede pala yun. Ginaya ng ginaya. Alam mo matinding part? Nagkaroon sila ng malaking grupo. Nag-welcome pa, nagbibilog-bilog dyan, nag-awaw pa sa labas. Ito malupit, nagtanungan. Sinong kasali? Wala. Anong point ko? Wag ho tayong sigurista. Bakit po? Wala hong tumama sa lotong hindi ho tumataya. At the same time, naniniwala ho kayo sa karma? At tawag ko dito, karma. At the same time, wag ho muna kayo magkwento. Kasi yung iba kasi sobrang excited, ganito, pag nakita ka kilala, Dan, okay sa kaibigan, pare, meron akong alam negosyo, yayaman tayo. Paano yan? Maglalabas ng 70 tapos yayaman na. Siyempre tao ho, pag narinig yung paglalabas ng pera, yayaman na, nagdududa ka agad. Paano yan? Siyempre, dahil bago ka, hindi mo mapaliwanag. Basta siya, yung ganun-ganun, parang malunggay. Pag nagkamalunggay, yayaman daw. Hindi mo mapaliwanag. So, ang tao matanong. Pag yung tanong hindi nasagot, magiging negative po kagad. So, anong tip ko po? Bakit huwag kayo magkwento? Gawin niyo lang po, dalihin niyo po sa amin, kami hong bahalang magpaliwanag. Alam niyo masarap na part? Ang trabaho niya lang po, ipakilala niyo sa amin yung kakilala niyo. Hindi niyo ho kailangan magpaliwanag kasi kami po ang magpapaliwanag sa inyo. Okay po ba yan? Yes. O, siguro, last, ko po, sa mga distributor na gusto kagad join, gusto ko lang malaman, sino yung taong gustong-gusto sumali kagad? Sige, taas kamay, yan. Okay, sige, wag ka mahiya. Alam mo, good mood ako ngayon. Baka mamaya sagutin ko yung pambayad mo. Taas kamay, sino yung gusto sumali? Yan. Medyo marami. Ito, tip ko sa inyo. Join po kayo kagad. Bakit po? Maraming advantages. Ito po, bigyan ko idea. For example, ito po yung nag-invite sa inyo. Yan, si Upline. Sample, si Upline. Ngayon, sumali ka. Nandito ka si A. Okay? Sa kabila, si B. Halimbawa, ito ka, si A. Ikaw to. This is you. Pag si Upline, may na-invite na bago, hindi niya pwedeng ilagay dito. Bawal na yan. Bawal din ilagay ito. Bawal din sa taas. Bawal na yan. Anong point ko? Ilalagay kagad sa ilalim mo. Sa anong punto? Pag siya dumami, ang gagawin mo, maglagay na lang ng isa. Pag naglagay siya ng isa, itong nilagay mo, nag-invite, o 1.5 ka na lang ng 1.5. Eto tanong, paano ka ngayon natulungan? Sino lang in-invite mo? Isang tao lang. Alam mo, masarap na part po dito po sa negosyo namin, helping business. Paano helping business? No choice po kami. Pag nag-invite kami, hindi po namin pwedeng ilagay sa taas namin. Isipin mo, sumali ka, nilagay kita sa taas ko. Hindi ko pa yung naging upline ko. So no choice po kami, ilalagay namin sa ilalim. The more na marami kang kasama, the more na marami kang grupo, the more ho na maraming sasali or maraming makatutulong na maraming tulong na maibibigay sa iyo. Ganun po yung kaganda. Kaya kung gusto mo agad, join ko kagad kayo. Bakit? Wala namang difference. Sumali ka ngayon, next week, next year. Pare-pares naman po 7-3 yan. Yun nga lang ang masakit na part. Baka yung taong pwede mo maunahan, ikaw ang maunahan. So anong punto ho? Ngayon pa lang po, simulan na po kagad natin. Huling salita po, pag ginawa niyo po to, salitang tulong po ibibigay namin sa inyo. Maraming salamat po.